Hi guys! So for this video, may kukwento lang ako sa inyo na nangyari sa akin nung isang araw. So, nung isang araw, ay busy-busy ako that time, maraming ganap, marami akong gawa kasi nagluto tapos tambak yung hugasin ko dito sa trabaho ko. Tapos biglang tumunog yung cellphone ko, mostly kasi yung tumatawag sa number ko dito sa Saudi tumatawag lang is yung employer ko, yung matanda dito yung mga anak niya. Tapos nagulat ako kasi nandito naman sila, akala ko kung sino yung tumatawag. Tapos nung tiningnan ko, from Philippines yung tumatawag sa SIM card ko na pang Philippines din. Tapos edi nagulat ako, kasi yung may number ako na pang Philippines na dala-dala ko dito, which is ginagamit ko siya sa GCash ko. Pero wala naman akong contact dun na galing sa Pilipinas, wala. Kasi yung mga contact ko mostly is sa messenger ko lang, so wala sa number ko. So yung number na yun, ginagamit ko lang yun backup sa mga PIN code, sa mga application ko or sa mga sa GCash ko mostly. Minsan kasi may WhatsApp ako noon, may WhatsApp number ako noon. So bale dalawa yung WhatsApp ko. WhatsApp dito sa Saudi para sa mga employer ko which is Saudi number and WhatsApp ko from Philippines number. Pero kasi minsan hindi ko yung ginagamit. Minsan dalawa kasi yung SIM ko, talk and text. At yung talk and text is tinanggal ko lang nung nakaraan. So hindi ko siya nilagay. Tapos eto na yung nangyari, busy-busy ako that time, nanghuhugas ako, may tumatawag sa number ko at di ko siya nasagot. Then nakita ko may message sa WhatsApp ko. Nagulat lang ako kasi ibang number hindi registered sa phone ko, which is wala naman kasi talaga naka-registered na number sa phone ko sa Pilipinas. So hinayaan ko siya, pero nagulat ako nung tinignan ko yung number, same na same sa number ko, iisang numero lang yung magkaiba, as in isa lang sa gitna. Tapos sabi ko, "Sino kaya 'to?" Ta's eh, na-pa-yes po ako. Akala ko ano lang yung mga kagaya ng iba 'di ba yung uso dati sa mga keypad na phone na magte-text, gagawa, bubuo lang ng number, ta's ime-message niya gano'n. Akala ko gano'n lang, ta's ayun nag-message siya, nag-reply siya na, "Hi po," sabi niya, naka-wrong send daw sila ng pera sa GCash ko pala. Naka-send sila ng pera sa number ko sa GCash. Tapos ano, tawag dito, sabi niya kung puwede daw ibalik kasi for emergency daw. Tapos nagulat ako, sabi ko, "Hala, hindi ko alam," kasi hindi nag-notify sa'kin, which is hindi naman kasi talaga nagno-notify sa'kin, hindi gumagana yung SMS SMS ko sa number ko na Globe, di ko alam kung bakit. Minsan walang pumapasok na messages. So kaya nga ako gumawa ng WhatsApp para dun na lang, kasi hindi talaga siya nakakatanggap ng text. And then tiningnan ko, sabi ko, "Sige po, check ko po, wait lang po," kasi busy talaga ako that time, eh, hapon na yun, so probably gabi na sa Pinas. Sabi ko, "Sige po, wait lang po." Ta's chineck ko, ang pagka-check ko may laman nga yung GCash ko, tapos nadagdagan yung laman niya, tapos sabi ko, meron nga." So binalikan ko siya, sabi ko, "O sige po, bigay niyo po sa'kin yung number, se-send ko pabalik." Sabi niya, "Hala, thank you po, ang bait niyo po," gano'n, gano'n. Pakita ko sa inyo mamaya yung conversation. Ta's sabi niya, "Hala, ang bait mo, thank you po," ganyan, ganyan siya. Ta's sabi ko, "Okey lang 'yan kasi baka sabi ko, hindi ko naman kasalanan 'yan at saka sabi ko siyempre pera niyo naman 'yan," sabi kong gano'n. Sabi niya, "Opo, nagkamali lang po talaga ng number." Sabi niya, "Buti na lang po at may GCash kayo, baka akala namin kung saan number na-send at 'di na ano, tawag dito, 'di na maibalik yung pera." Kasi minsan 'di ba may gano'n. Tapos sabi ko, oo, sabi ko, "Sige, se-send ko pabalik sa inyo." Tapos sinend ko, quiet. Tapos ayun, sinend ko siya pabalik sa kanila. Sabi ko, "Buti nahanap niyo yung number ko at buti kamo," sabi ko, eh, ginagamit ko 'tong number ko sa WhatsApp kasi minsan hindi ko talaga siya ini-insert. Minsan hindi yung isang SIM ang nilalagay ko for WhatsApp, so hindi ko siya ini-insert kasi 2 SIM lang naman yung gamit ko sa phone. So minsan hindi ko siya nilalagay, so buti na lang nagkataon na nilagay ko. And then ano, tawag dito, sabi ko, "Buti nahanap niyo yung number ko, buti nalaman niyong may WhatsApp ako, buti nag-try kayo." Sabi nila, "Hindi po, actually yung number pala ginawa nila, nilagay nila sa Google, tapos sinearch nila, lumabas yung Instagram ko, kasi connected naman yung number ko sa mga social media ko. So lumabas siya sa Instagram ko at yung Instagram ko lumabas dun na may WhatsApp number ako." Hey, hey, quiet. Kabad mo, ang ingay mo.
Tapos ayun, buti na lang nakita nila na may Instagram ako, tapos nakita nila sa Instagram na may WhatsApp number ako. So dun sila nagkataon na maka-message sa akin. So yun, sinend ko naman po balik, ta's sobrang thankful siya, sobrang sobrang nagte-thank you siya. Sabi ko, "Okey lang po yun, walang problema yun." So yun lang, just a reminder lang sa iba diyan, kasi mostly naka-encounter na din ako ng ganyan at 'di na naibalik yung pera. So, sa lahat ng nagse-send diyan via GCash or ano man, mag-ingat po tayo at double check po talaga, isa-isahin natin yung number bago natin i-send. May confirm naman yun, 'di ba, che-checkan niyo 'pag, iko-confirm niyo na. So, make sure po talaga na correct yung mga information na nilalagay niyo, para iwas na rin sa mga gano'ng bagay. Kasi hindi lahat ng tao, gano'n, honest at may ibabalik sa inyo yung pera. May iba na mapagsamantala, pero sa lahat naman ng mapagsamantala diyan, please naman, 'wag naman tayong gano'n. 'Wag naman natin pairalin yung hindi, eh. 'Wag naman natin pairalin yung pangangailangan natin over sa konsensya natin. Lagi natin panalunin yung konsensya natin kaysa sa pangangailangan natin. So, para at least 'di ba, maging mabuti naman tayo kahit papaano, kahit sa buhay natin, sa ibang tao, na kapag may pagkakataon tayong maging mabuting tao, magpakabuti na lang tayo kung sakaling, ah, kaya naman natin. 'Wag na natin samantalahin yung pagkakataon. Kasi kawawa naman, baka yun nga, pang-emergency, ganyan. Baka yun lang din yung pera nila. So ayun, sabi, buti buti todo thank you siya, sabi niya, "Buti ang bait mo," ganyan, ganyan. Sabi ko, "Hindi ko naman po pera 'yan," sabi ko, "Hindi ko pinaghirapan 'yan, so aanhin ko naman po 'yan." Sabi ko, "Kahit naman makita ko 'yan sa GCash ko, if ever hahanapin ko din yung contact ng may-ari niyan." Sabi ko. Nung time na yun lang kasi talaga hindi naman ako nagche-check ng GCash ko 'pag wala, kasi alam ko naman kung magkano yung laman or ano, wala naman gagawin. So, bihira ako mag-check ng GCash ko. So yun, buti na lang talaga at nahanap nila yung WhatsApp ko. Kasi iniisip ko din, hala, baka kanina pa 'to, baka matagal na nilang na-send 'to, nakonsensya din ako. Alam mo yun, yung parang ako pa yung nag-guilty, hindi ko naman kasalanan. Kasi sabi ko, baka ang tagal nilang inaantay or hinanap yung kung paano nila ako mako-contact, 'di ba? So ayun lang sa lahat, maging ano tayo, maging honest tayo sa mga ganyang bagay. Isoli natin, 'wag natin angkinin ang mga perang pinaghirapan na ibang tao or hindi naman natin pinaghirapan. So ayun lang, spread awareness na lang din na mag-ingat kayo sa pagse-send ng mga ganyan, double check hangga't maaari para iwas po sa ganyan. So ayun, pakita ko lang yung conversation namin sa inyo. Yan lang. So bale ito nga yung ito yung conversation namin, pakita ko sa inyo. Ayun yung number niya, same lang halos talaga sa number ko. And then ayan nga yung sabi niya is, "Hi, good day ma'am," or "Hi ma'am." Tapos yun yung conversation namin, naka-wrong nga daw sila ng pera, and sabi ko, "Sige, check ko." Tapos ayun na nga, sinend niya, tapos pina-confirm ko yung name, tapos ayan nga yung GCash sinend ko sa kanila pabalik. So, ayun, maging maingat lang tayo sa mga ganitong pangyayari at double check hangga't maaari, kasi ayan, hindi lahat ay puwedeng magbalik ng pera or hindi lahat ay mapapakiusapan niyo, hindi lahat ay mako-contact niyo, baka mamaya yung iba walang contact. So, paano niyo malalaman? And then yung iba talaga, karamihan sa ganito is mga mapagsamantala. So, mag-ingat po talaga tayo at 'wag tayong basta-basta na mag-send lang. Double check po talaga lagi, double, triple check po lagi yung mga contacts and number at name. Laging ipa-confirm kung tama ba o hindi. So ayun nga, pina-confirm ko sa kanya bago send, at nagtanong na din ako kay kung paano nila nahanap yung WhatsApp number ko or paano nila nagkaroon ng idea na may WhatsApp ako. So ayan lang siya, yun lang. It's me, Jelena, your Shakalang Alipinang Sapi dito sa Saudi Arabia. Bye! Thank you for watching.